Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, April 16, 2024. Patuloy nga po yung extension ng kaulapan ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay posible pa rin po yan magdala ng mga biglaang pag-ulan dito nga po sa may Caraga, Davao Region, maging dito nga po sa may Zamboanga Peninsula. Asahan din natin may mga isolated rain showers sa may eastern section po yan ng Visayas. At mananatili nga pong mainit at maalinsangan ng panahon sa may parte ng Metro Manila, Palawan, Bicol Region, dito nga po sa Mindoro Provinces, lalong-lalo na nga po dito sa may parte ng Isabela, Tuguegarao, at ang western section ng bansa ay makakaranas pa rin ng maalinsangang panahon. Ayon naman po sa advanced weather forecast ng European Center, patuloy nga po magkakaroon na ng mga sunod-sunod na possible low pressure area na posibleng magdala nga ng mga pag-ulan yung extension ng kaulapan nito. Pero sa ngayon pa rin wala pa rin po nakikitang anumang posibleng banta ng bagyo hanggang sa susunod na linggo. Dito nga po sa ating rain map animation, mamayang alas 8 ng umaga, makulimlim na kaulapan na dito nga sa may parte ng Cebu, Bohol, dito nga po sa eastern section ng Visayas, at maging dito nga po sa may parte nga ng Mindanao. Pagsapit naman po ng alas 12 ng tanghali, asahan nga po natin na may tsansa ng mga isolated rain showers sa parte pa rin po yan ng Mindanao, at dito naman po sa may Dinagat Island and Surigao, may tsansa rin po ng mga biglaang pag-ulan. Dito naman po sa Visayas, makulimlim na kaulapan, lalong-lalo na nga po sa parte ng Cebu City, at may tsansa nga ng mga isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, mas tataas nga po yung tsansa ng mga posibilidad ng pag-ulan sa may Davao Region, maging sa may Zamboanga Peninsula. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, mas tataas nga po yung tsansa pa ng mga posibilidad ng posibleng pag-ulan sa parte nga po ng Mindanao, dahil po yan sa extension ng kaulapan pa rin ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Tuloy-tuloy nga po yan hanggang kinabukasan may mga tsansa po ng mga pag-ulan na mararanasan sa may parte po ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas, may mga isolated rain shower. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po ng April 17, ito po yung low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, at yung extension ng kaulapan yan ay posibleng magdala ng mga biglaang pag-ulan. By April 18, may mga tsansa pa rin ng pag-ulan sa parte pa rin po ng Mindanao, at pagdating nga po ng April 19, bababa po ang tsansa ng mga pag-ulan sa parte ng Mindanao, at habang mananatiling maalinsangan ng lagay ng panahon, at may umiiral tayo ng ridge of high pressure area sa parte nga po ng Central Luzon. By April 20 hanggang 21, may posibilidad nga po ulit na makaranas ng mga biglaang pag-ulan ang parte ng Mindanao. Pagdating po ng April 22, may low pressure area na naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility, at ito nga po, yung extension ng kanyang kaulapan ay posibleng magdala muli ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. By April 23 hanggang sa parte nga po ng Visayas, may tsansa na rin po yan ng mga pag-ulan dahil nga po sa extension ng kaulapan ng low pressure area. By April 24, may tsansa nga po ng pag-ulan ng western section naman ng ating bansa sa may Palawan, Visayas, at dito pa rin po sa Mindanao. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. Kung mapapansin nyo nga po, sunod-sunod yung mga low pressure area na nabubuo dito nga po sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero mababa po ang tsansa pa niyan na maging isang bagyo. By April 25, tuloy-tuloy nga po, may tsansa pa rin ng pag-ulan sa parte ng Mindanao dahil nga po sa kumpulan ng mga kaulapan dito nga po sa may parte ng Mindanao at ng Palawan. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan.
malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para ma-monitor natin yung mga sunod-sunod na low pressure area sa loob at labas ng ating bansa para malaman po natin kung ano nga ba yung mga magiging posibleng senaryo nito sa mga susunod na araw. Mag-iingat po tayo palagi. God bless.